So maganda at lubos akong gagalak na patuloy tayo na may kagalakan, hindi lamang dahil sa pagtitipon, kundi sa pagkilala ng pagkatawag sa atin ng Panginoon, sa kaligtasan, sa pagbabagong buhay, at sa buhay na walang hanggan. Lahat ng salita na pinag-aaralan natin mula sa Biblia ay patuloy nating unawain na ito ay salita ng Diyos. Ito ay totoo, ito ay mangyayari, at ito ay magaganap. Ang pinakamainam ay ang kaganapan sa lahat ng mga tinawag ng Panginoon sa kaligtasan. Okay? So ngayon po ang ating pag-aaralan ay makikita po natin sa aklat ng mga gawa. So ito'y pumasok lang sa isipan ko, binigay ng Panginoon sa akin. Ito ay eksena sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon sa buhay ni Apostle Paul sa Acts chapter 13. Nang magawi sila doon sa tinatawag na lugar ng Antioch in Pisidia. Meron Antioch sa Damascus, kung saan tinawag ang mga Christian, tinawag ang mga believers doon na Christian. Doon binasaga silang Christian. Pero meron Antioch sa Pisidia. Ito yung tatalakayin natin sa Acts chapter 13. So, nangangaral na, tumahayo na ang mga disciples, kasama na rin si Apostol Pablo. Ito ay kalagitnaan ng Book of Acts. So, ito ay mga eksena na ni Apostol Pablo, na isinulat ni Paul. Babasahin ko lang po. Sa Acts chapter 13, dito tayo unawain yung salita ni Apostol Pablo, lalo na doon sa mga taong nakarinig ng pangaral pero hindi sila nag-response. So nung nangaral si Apostol Pablo, nagpaliwanag, pumasok sila sa sinagoga. Sa loob ng sinagoga ay may mga Gentile din na God-fearing sa lugar ng Antioch sa Pisidia. So nakinig sila doon sa mga unang pahayag ni Apostol Pablo. So mas interesado sila na marinig muli ang pangangaral o pagpapaliwanag ni Apostol Pablo on the next day. So sinabi ng Biblia, na mababasa natin later on, na halos mapuno yung lugar noon sa dami ng tao. Nung makita ito ng mga Hudyo, nagselos. Babasahin ko sa verse 44. At nang sumunod na Sabat, ay nagkatipon halos ang buong bayan upang pakinggan ang salita ng Diyos. Datapwat nang makita ng mga Hudyo, ang mga karamihan ay nangapuno ng makita nila yung maraming tao, napuno daw sila ng kapanaghilian, jealousy sa Ingles. At tinutulan ang mga bagay na sinasalita ni Pablo at nagsipamusong. Ibig sabihin, nilibak nila. Nilapastangan nila yung pangangaral ni Apostol Pablo. Kinukontra na nila. In verse 46, at nagsipagsalita ng buong katapangan si Pablo at si Bernabe at nagsipagsabi, kinakailangan salitain muna ang salita ng Diyos sa inyo. Ibig sabihin, ang preaching ng gospel o mabuting balita
ay intensyon na i-preach sa mga Hudyo. Yamang inyong itinatakwil, sabi ni Apostol Pablo, at hinahatulan ninyong hindi kayo karapat-dapat sa walang hanggang buhay, narito kami ay pasa sa Gentile. So, nung hindi nila tinanggap, pero pansinin ninyo, no? Yung salita ni Apostol Pablo sa verse 46. Ito hindi natin napupuna, no? Napuna ko ito. Sabi ni Apostle Paul sa English, "And Paul and Barnabas spoke boldly, saying, It was necessary that the word of God be spoken first to you." Diba? Sabi ni Apostle Pablo sa Romans chapter 1 verse 16, I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation for them that believe. First to the Jew, then to the Gentile. Kasi ang mga Hudyo talaga, ang talagang pinuntahan ng Panginoon, dahil yun ang kanyang kawan, yun ang kanyang bayan, yun ang kanyang portion. At doon siya nakipag-covenant sa pamamagitan ni Moises. Sila rin yung tinatawag sa Bible na children of the kingdom. No? Mga anak ng kaharian. Pero nung tinakwil nila, o hindi nila kinikilala ang Panginoon, so sinasabihan sila ng Panginoon kung yung direct consequence na mangyayari sa kanila. But the children of the kingdom will be cast out, sabi ng Panginoon. And there will be weeping, gnashing of teeth. Sila yun. Ibig sabihin, dadalhin sila ng Panginoon sa kaparusahan para maintindihan nila kung ano yung ginawang rejection nila sa pagparito ng Panginoon. Pero ang ibig ko lang sabihin dito, yung action natin, kasama na yung ating paghusga, pananaw, pakiramdam. Sana isipin natin kung magdudulot ba sa atin ito ng kaayusan o kapahamakan. Kasi ang inilalapit sa iyo, kung naunawaan mo talaga, ang inilalapit sa iyo na pangangaral ng mabuting balita ay eternal life, buhay na walang hanggan. Kaya nga sabi ko rito, sa buhay natin, sa mundong ito, ay napakahalaga kung paano natin didesisyonan at kung saan natin patatakbuhin ang ating buhay. Ang pinaka-importante ay makita natin ang katotohanan, lalo na may kinalaman sa ating future or destiny. Kasi ang tao normal, umiikot ng buhay nila sa mga bagay na nakikita nila, bahay, kotse, trabaho, pamilya. Pag masaya na sila sa mga bagay na tinatangkilik nila, kontento na sila. Hindi na sila nag-expect ng something future. Pero ang Panginoon, nung nagsalita rito, hindi. May kinalagpakan o may binagsakan ng tao sa kasalanan, kaya siya nalayo sa Diyos. At ang talagang kahantungan niya ay punishment. So, doon tayo ililigtas ng Panginoon na patuloy na sinasabi ni Apostol Pablo sa mga kapwa niya mga Hudyo, ang hindi magawa ng kautusan para kayo palayain, ito ngayon ang aming ipinapangaral sa inyo. Kaya huwag tayong masyadong manalig. Ito sinabi ko na sa inyo last time, the truth is not in us. Ang katotohanan ating pagtanggi. Ano yung tinanggihan? Sa ating pagtanggi, pagpapabaliwala o may kapalaluhan, no? May kayabangan, may kapalaluhan na pagdidesisyon pansarili, ito pala ay nagiging hatol mo sa iyong sarili tungo sa kapahamakan. Diba? Ulitin ko yung sinabi ni Apostol Pablo. Sabi ni Apostol Pablo, nangaral sila, pero nainggit yung mga Hudyo, kinukontra na yung kanilang pangangaral, sila talaga yung target ng gospel. Ayaw nilang tanggapin, ayaw nilang pakinggan. Hindi naman namimilit si Apostol Pablo. Hindi naman namimilit ang Diyos, di ba? Pinipresent niya lang ang katotohanan
kung ikaw ay maniniwala o hindi maniniwala, ganun ka simple yung presentation ng gospel. Sinasabi lang sa inyo yung katotohanan, at yung katotohanan na sinasabi sa inyo, yun na rin yung way ng calling ng Diyos. The Lord is calling you. Iwanag ko na sa inyo last time, there is a knowledge na kapag nagawa mo, ano sasabihin sa iyo ng nanay mo o tatay mo? Kita mo? Naintindihan mo ba yung ginawa mo? Kita mo? Hindi lang yung nagawa mo ang sinisita niya. Ano yun? Yung bunga ng ginawa mo kung gaano kalaki. Yun ang sinasabi niya. Di ba? So yun yun. Iyon na ngayon yung kaalaman. Iyon na ngayon yung kaalaman doon sa nagawa mo kasalanan. Eh si Kristo hindi gumawa ng kasalanan, kaya hindi niya alam yun. Hindi sa hindi alam. Hindi niya alam na gumawa ng pagkakasala. Kasi lagi siyang masunurin. 100% complete siya sa pagsunod sa Diyos. Kasi yung pag-ibig niya sa Father is perfect. At malalaman mo na perfect ang iyong pag-ibig sa Diyos, perfect din ang iyong obedience. Lagi ko sinasabi sa inyo, di ba, hindi binabasa ng Panginoon na mahal mo siya, just saying sa bibig mo na mahal mo siya. Hindi. Dahil ang salita ng Bible, if you love me, you will obey me. Doon babasahin ng Panginoon. Pag sinusunod mo siya, doon niya lalaman ng Panginoon na mahal mo siya. At kapag laging sinusunod mo, natutunan mo na at nasanay ka na nasundin ang kalooban ng Panginoon. Ang sabi ng Bible, the love of the Father is perfected in you. Yan. So, noong nangaral si Apostol Pablo, ito lang yung kwento, sabi niya, now Paul and his companions set sails from Samos and came to Perga in Pamphylia. John left them and returned to Jerusalem. But they went on to Perga and came to Antioch in Pisidia, and on the Sabbath day, they went into the synagogue and sat down. So, anong naging kustumbre ng mga Hudyo? Every weekend, nagpupunta sila sa sinagoga at doon pinapractice yung pagbasa ng salita. At tinatawag nilang reading from the law and the prophet. At saka sa ketubim, mga writings, yung awit, yung psalm. So yan ang ano nila, yung Tanakh, di ba? Tanakh. Yung Old Testament nila is Tanakh. Ano ba yun? Torah. Oo. Nabiim, writings of the prophet. Ketubim, scriptures, yung mga sulat ng mga psalms. Kaya T&K, Tanakh, ang tawag nila. Three yan yun. 3 sets. Pero mostly, ang binabasa nila ay law and the prophet. Torah and Nabiim. Prophet, Nabi. So, yun ang naging kultura nila, bumabasa. Sabi rito, after the reading from the law and the prophet. Nakita nyo? After the reading from the law and the prophet, yung ruler ng sinagoga sent a message to them. Nandun sila, Pablo. Kasama sila. Kasama yung ibang mga kasama ni Pablo. So, ang sabi ng rulers sa synagogue, brothers, if you have any word of encouragement for the people, say it. Kung meron kayong may dadagdag o salitang pang-encourage sa mga tao mula sa kasulatan, ay magsalita kayo sa aming kalagitnaan. So, inaanyayahan na siya. So, ginamit ang pagkakataon yun ni Pablo. So, Paul stood up and motioning it with his hands. So, ito na ngayon, ipinasok niya na yung gospel. Tandaan nyo, ang gospel, sa summary form ng gospel, mabuting balita, ito yung pagparito ng Panginoon, namatay siya sa krus ng Kalbaryo,
namatay sa kasalanan, at muling nabuhay, umakyat sa langit, para tayo ay magkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Pero sa mga Hudyo, inuumpisahan ni Apostol Pablo sa kwento ng kanilang bansa sa pagkatawag kay Abraham para maintindihan nila. No? So sabi nito, so Paul stood up, motioning with his hands, and said, Men of Israel, and you who fear God. Gentile ito Men of Israel, mga Hudyo, at may kasama sila sa sinagoga ng mga God-fearing na mga Gentile. And you who fear God, listen. The God of this people Israel choose our father. Sino yun? Abraham. And made the people great during their stay in the land of Egypt. Dumami sila. Nag-multiply sila doon sa land of Egypt. And with uplifted hands, so seniority na lang kwento, no? And with uplifted hands, uplifted arm, he led them out of Egypt. And for about 40 years, he was patient with them in the wilderness. Naging pasensyoso dahil sa rami ng reklamo ng mga Hudyo. Di ba? Yung 40 years, ano yung 40 years? 40 years silang paikot-ikot hanggang sa mamatay yung mga reklamador. Yung mga nag-object na huwag tayo pumasok doon sa lupang pangako. Bagang pinapanaw na sa kanila yung lupang pangako, ayaw na nila pumasok doon. Dahil number one, may giants at saka matitibay yung kanilang mga kaharian. Hindi natin kaya talunin. Hindi na kanilang agam-agam. So nagalit ang Panginoon dahil yung salita na yon ay salita ng hindi sila nagtitiwala kung ano magagawa ng Diyos para sa kanila. Kaya inalaw ng Panginoon na hindi sila patayin kaagad. Inalaw ng Panginoon na sila ay mamatay sa loob ng 40 years. Nagwa-wonder lang sila doon sa ano. Ayan sinasabi ni and for about 40 years, he put up with them in the wilderness, and after destroying, tandaan nyo, no? After destroying 7 nations in the land of Canaan. Nung pumasok na sila, ang papasukan nilang lugar ay Kanaan. So tanda-tanda pa ni Paul, 7 bansa, hindi ko nga nabasa ito 7 bansa ang nilupig nila. Canaanites, Jebusite, ano pa ba? Na mga nawala na dyan sa Middle East na yan. Hivite. Lahat yun. Puro na kinuha nila yung pinagpapatay tapos kinuha nila yung lupa. And after destroying 7 nations to the land of Canaan, he gave them their land as an inheritance. Ginamit na instrumento ng Panginoon ng Israel para lupigin yung mga bansa na yan. At yung lugar na nasakop nila, ibinigay ng Panginoon para sa kanila. He gave them their land as an inheritance. All this took for about 450 years. So nakita nyo? Dito pa lang sa kinikwento ni Apostol Pablo, dito masasalat nyo na kagad yung pagkakasunod-sunod ng libro ng Bible. Genesis, at yung timetable. Sabi niya rito, all this took 450 years, yung conquest nila sa Kanaan para masakop yung lugar ng Kanaan. 450 years yun. Sa panahon ni Moises at ni Joshua. It took 450 years daw. Natalo nila yung 7 bansa. Nakuha nila yung mga lupain ng mga bansa na yon. At yun ang ibinigay ng Diyos sa kanila na i-divide para maging inheritance ni Simeon, inheritance ni ni Asher, ni Gad, ni Manasseh. 12 tribes yun. At yung pinakababa, yun ang Judah. Okay? Sabi rito, all this took about 450 years,
And after that, He gave them judges. So nakita nyo? Pagkakasunod-sunod. Matapos si Moises at si Joshua, pumasok naman ang panahon ng mga hukom o mga judges. Oh. Sino yung alam niyo mga judges dyan? Si Gideon. Sino? Si Samson. Yan ang mga naging judges. Pagkatapos ni Joshua. Ang namuno sa kanila ay mga hukom, at ang pinakahuli sa mga hukom at propeta at the same time, sino? Pinakadulo. Hukom at propeta na naging leader nila. Samuel. So alalahanin ninyo, pag si Samuel na ang umentra, siya ay hukom at propeta. Sa kanya nagtatapos yung judges. Yung mga anak niya corrupt, sinabi ng Bible, hindi rin sumunod sa yapak ni Samuel. Kasi doon na sila nag-ask ng king. At si Samuel ang nag-anoint sa first king at second king na si David. Siya ang nag-anoint noon. So doon na nag-umpisa. Pagkatapos ng Judges, ano ng libro ang susunod? King. Samuel muna. Samuel at King at Chronicle. Storya na ng mga hari yun. Ha? So may kita ninyo pagkakasunod-sunod sa kwento lang ni Apostol Pablo. After that, he gave them judges until Samuel the prophet. Then they asked for a king. Yung sinasabi ko sa inyo, sino yung unang king? Saul. And God gave them Saul, the son of Kis, and a man from the tribe of Benjamin. For 40 years, nanubulan siya ng 40 years. When he had removed him, he raised up David to be their king, whom he testified, sinabi ng Panginoon, I have found in David, the son of Jesse, a man after my own heart. Si David ang binasagan sa Bible na a man after God's own heart. So, ano ibig sabihin nun? Na ang puso niya ay nakasunod sa puso ng Diyos. Ibig sabihin lang, kung ano ang gustong ipagawa ng Diyos, gagawin niya. A man after my own heart who will do all my will. Siyang gagawa ng lahat ng kalooban at nais ng Diyos para sa bayan ng Israel. So after this, so nung matapos na, nang dumating na sa panahon ni Haring David, dito na ngayon ipinasok ni Paul yung pangako ng Diyos kay Haring David. Of this man, offspring, sa kanyang magiging anak, God has brought to Israel a Savior. Yun na yun. Dahil si Jesus Christ is the son of David. Jesus, as he promised, before his coming, John had proclaimed a baptism of repentance to all the people. And John, after finishing his course, he said, what do you suppose that I am? Anong inaakala niyo na ako? Kung sino ako? Tinanong niya yung mga tao. Because sinasabi ng mga tao, ikaw ba yung misayang darating? Hindi ako ang misayang darating, sabi niya. Ngunit mayroong isang darating pagkatapos ko na hindi man lang ako karapat-dapat na magtanggal ng kanya pa. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, brothers, sons of the family of Abraham, and those among who fear God, ito na yung sa panahon nila, to us has been sent the message of this salvation. Sa panahon natin, kung intindihin ninyo ang ginagawa ng Diyos, ito na yung panahon na sinugo ng Diyos yung mensahe ng kaligtasan. Kasi umakyat na si Jesucristo, patay na si Jesucristo dito, umakyat na siya sa langit. Diba? At binilinan sila na ipalaganap
ang gospel o mabuting balita. For those who live in Jerusalem and their rulers, because they did not recognize him. So alam ni Pablo, no? Yung mga rulers, scribe, Pharisee, at saka yung mga Sadducees, at saka yung mga priests, hindi nakilala si Jesus Christ. Alam niyo ba kung bakit? Alam niyo ba kung bakit hindi nakilala si Jesus Christ? Kasi nung sinuway na ng Panginoon ang mga Hudyo, nagkalat ng mga Hudyo, ang tangi na lang nila nagagawa patungkol sa kanilang religion ay magtumpok-tumpukan sila at yung tinatawag na sinagoga, at doon na lang nila binubulat-lat yung kasulatan. Pero may mga pumasok na mga rabbi dyan na nahaluan na ng mga teaching ng mga Babylonian. Sino na sa inyo nakarinig ng religion ng Hudyo na tinatawag na Kabala? Kabala. Hindi nyo narinig yun, Kabala? Maraming pamahiin yun. Si Mike Hanopol, naging miyembro ng Kabala na yan sa Hudyo. So yun siguro sinasabi ng Panginoon sa Revelation, they are not Jew, but they are the synagogue of Satan. Kasi nalambungan na yung tunay na mensahe ng Old Testament para sa pagdating ni Jesus Christ. Doon na nila hindi nakilala si Jesus Christ. Kaya ang sabi rito, because they did not recognize him, nor understand the utterance of the prophet. Ito yung sinasabi ko sa inyo last time, di ba? Lagi nila binabasa yung mga kasulatan ni Moises, kasulatan ng mga propeta, pero hindi pa rin nila pag-uunawa kung talagang magaganap yon. Kasi sa kanila, academic learning lang yun. Dito lang, pero hindi nila sinisipat at hindi nila unaunawa na ito ay mangyayari ng literal sa harapan nila. Kasi hindi nila inaangkin na totoo yun. Hindi na pininiwala na totoo. Parang very mystical yung dating ng mga salita ng Panginoon. Kaya nung dumating mismo ang Panginoon, hindi nila nakilala siya at hindi rin nila napag-unawa ang mga sinasabi ng mga propeta which are read every Sabbath. Yung bawat Sabado. Kahit siguro matulog sila, alam nila sabihin yung versikulo. Kasi every Sabbath, binabasa every Sabbath. Familiar sila. Alam niyo ba yung mga preacher, yung mga street preacher dyan sa Israel? Pag nagsishare sa kanila, particularly ang sinishare nila yung Isaiah 53, pointing to Jesus, yung crucifixion ni Jesus Christ. Hindi nila alam yun na si Jesus Christ yun. Ganon katindi. Hindi nila alam yun. Kasi Kristo pala yun. Pero alam nila yung verse. Pero hindi nila talaga naintindihan na iyon ang kaganapan nun ay kay Jesus Christ. So hindi nila naintindihan ang mga sinasabi ng mga propeta na every Sabbath ay binabasa nila, kundi sa ganung paraan na fulfill yung kalooban ng Diyos sa pagkundina kay Jesus Christ sa kanyang pangangaral. Kasi kalooban din ng Panginoon nyo, kasi pag hindi namatay ang Panginoon, walang magbabayad na kasalanan ng mga believers. And though they found him, tingnan nyo ang judgment kahit na nasumpungan nila na si Yesu Kristo ay walang kasalanan, pero pinapatay pa rin nila. They found him with no guilt, worthy of death. They asked Pilate to have him crucified or executed. And when they had carried out all that was written of him, they took him down from the tree
and laid him on the tomb. So, sa madaling sabi, kinikwento ni Apostol Pablo yung mga bagay na yan, na mga nangyari, simula pa kay Abraham. At alam niya ng mga Hudyo. Alam din niya ng mga Gentile, ng ibang mga Gentile, kasi alam nila yan nangyayari dyan sa Jerusalem. Oh. So, ano ibig sabihin yan? Ano ibig sabihin yan? Yung kinikwento ni Paul, historical facts yun. Totoo lahat na yun ay nangyari at naganap dyan sa bayan na yan. Kaya nga yung mga tao ngayon, sa panahon ngayon, hindi sila iniwala na yan ay bayan ng Israel. Hindi kanila yan. Wala silang alam dito sa history. Hindi nila alam ito, yung history na ito. Eh, yung mga Hudyo noong unang panahon, nasa kokote pa nila yan kasi sila mismo ang nakaranas niyan. Bansa nila nakaranas niyan. Alam nila kung anong ginawa ng Diyos sa bayan nila, sa kanilang mga ninuno. Nasa puso pa nila yan. Hanggang sa dumating ang Panginoon, namatay, at inilibing. Ngunit, siya'y muling binuhay ng Diyos, sabi diyan sa verse 30, and for many days, He appeared to those who have come up with Him from Galilee. Sino yung mga nag-come up sa kanila from Galilee? Ito yung mga disciples niya, di ba? Yun niya tinawag sa Galilee, sa Sea of Galilee, mga mangingisda. Sila yung kasama ng Panginoon pagpunta sa Jerusalem, na siya namang naging mga testigo ni Jesucristo, who are now His witnesses to the people. And when we bring to you the good news that what God promised to the fathers. So ano natandaan yung isa sa mga pangako ng Ama sa bayang Israel? Isa na riyan yung mga sinabi ng Diyos kay Haring David. Sabi rito, and we bring to you the good news that what God promised to the fathers. This He has fulfilled to us, their children, by raising Jesus, as also it is written in the second Psalm. So ano yung nakasulat doon sa Psalm chapter 2? Kasama sa mga nakasulat doon ay yung sinabi ng Espiritu sa bibig ni David, you are my son, today I have begotten you. So sino talaga yon? Si Jesus Christ yun. Doon siya ay nabautismuhan, di ba? Doon narinig yon. This is my son, whom I am well pleased. Sinabi ng Panginoon. And as for the fact that He raised Him from the dead, no more to return to corruption. Yung katotohanan daw, sabi ni Apostol Pablo, na itong taong to si Jesucristo ay muling binuhay ng Diyos Ama para hindi na siya makakita ng pagka-agnas, pagka-kurap. Yung katawan niya ay masira. Ito ay sa fulfillment ng propesiya na ibinigay pa rin ng Panginoon kay David. Na sinasabi niya rito, and for the fact that He raised Him from the dead, no more return to corruption, He has spoken to David in this way, I will give you the holy and sure blessing of David. At sa iba pang kasulatan, sabi rito, therefore He says also in another psalm, you will not let your Holy One see corruption. Yan ay nasa awit. Tingnan ko ha. Psalm 16, verse 10. Tingnan natin sa Psalm 16, verse 10. Tingnan nyo ha. Yan.
Ito yung sinasabi ni Apostol, ito yung sinasabi ni Haring David na nakasulat sa awit, no? Sabi niya rito, sa verse 7, I bless the Lord who gives me counsel in night, and also my heart instruct me. I have set the Lord always before me, because He is at my right hand, I shall not be shaken. Therefore my heart is glad, and my whole being rejoices. My flesh also dwell secure. So na sinasabi inspiration to ng Holy Spirit, sinasabi ni Apostol ni Haring David. Nalulugod ang kanyang puso at ang kanyang buong pagkatao ay nagagalak, maging ang kanyang laman, yung flesh daw niya, ay mananahan ng sigurado. Also dwell secure. For you will not abandon my soul to Sheol. So sino ang sinasabihan na, sino ang tinutukoy dito ng nagsasalita? Kausap niya ang Panginoon, hindi mo ihahayaan ng aking kaluluwa ay manatili saan? Sa Sheol. So isang yun, isang revelation yun. Or let your Holy One see corruption. Sino naman yon? O kaya, yung natatanging banal mo ay ang tawag dito? Makaranas ng pagkaagnas. Sino yun? Jesus Christ. Iyon ay prophecy kay Jesus Christ na hindi siya magkukurap. Kasi i-raise up siya ng Panginoon. So, yun yung fulfillment na ginagamit ni Apostol Pablo. Na naiintindihan nila. Kasi lahat ng kanilang kinikilalang mga tao ng Diyos, nag-corrupt. Pero itong taong to, hindi nag-corrupt na sinasabi ni Haring David. Sa kanya ito na-fulfill. Therefore, he says also in another psalm, you will not let your Holy One see corruption. For David, after he had served the purpose of God in his own generation, he fell asleep and was laid with his father and saw corruption. So matapos na makapaglingkod si David sa layunin ng Diyos, siya ay namatay at siya ay inihiga kasama ng kanyang mga magulang at siya ay nakaranas ng pagkaagnas. But he, sino yung he? But Jesus Christ, whom God raised, did not see corruption. Ngayon, pinapaunawa ni Apostol Pablo sa mga nakikinig sa kanya sa Antioch, Pisidia. Let it be known to you, therefore, brothers, that through this man, hayaan ninyong ipaalam ko sa inyo, mga kapatid, na sa pamamagitan ng taong ito, ang kapatawaran ng kasalanan ay inihahayag na sa inyo. So, nakita nyo? Yun na yung good news. At ang good news na yon ay dahil kay Jesucristo, yung kanyang kamatayan ay nagsilbing kabayaran at paghuhugas para sa kasalanan ng mga tao. And by Him, everyone who believes is free. Sa pamamagitan niya, ang sino mang sumampalataya ay malaya na sa anumang bagay na hindi sila mapapalaya mula sa kautusan ni Moises. Ano ibig sabihin nun? Kapag na-violate mo yung commandments na ibinigay ng Diyos kay Moises, guilty ka. Ano ibig sabihin ng guilty? Personally, mananagot ka. Papapanagutin ka ng Diyos. Hindi ka palalampasin ng Diyos na hindi ka maparusahan. Pero ang sabi ni Apostol Pablo, ngunit sa pamamagitan ng taong ito, yung kasalanan ko sa pagsuway ko sa utusan ni Moises ay mapapatawad na. Ayan. Forgiveness of sin is proclaimed to you. At ang sino bang sumasampalataya sa Kanya
ay malaya na o libre na sa anumang bagay na sasagutin niya mula sa kautusan ni Moises. Kaya nga, di ba yung Romans chapter 8 verse 1, lagi kong pinapasabi sa inyo, therefore, those who are in Christ Jesus, ang mga nakahiya sa Kristo ay wala na sa kahatulan. Oo, kasi may nagbayad na. So yan ang pinapaliwanag ni Apostol Pablo sa mga Hudyo at saka sa mga Gentile believers na naroon sa Antioch, Pisidia. So malinaw yun ha, ganun kasimple lang yung gospel. At yun ay plain in their sight na nagawa na at na-accomplish na ni Jesus Christ. Tapos na yun. Na-institute na ni Jesus Christ yun, ay talaga na ni Jesus Christ yun. Na-establish na ni Jesus Christ yun. So, ang ginagawa na lang ay ipinapangaral na lang yun para maunawaan mo na may ginawa na pala ang Diyos para sa kasalanan natin. Lahat. Kaya nga good news yun eh. Good news. Na meron na tayo kalayaan para mula sa kasalanan, hindi na tayo mananagot sa ating mga kasalanan sa harapan ng Diyos. At ang solusyon ay yung pagparito ng Panginoon at namatay siya sa krus para makondemn ng Diyos ang kasalanan sa katawan natin. At ang sino mang sasampalataya sa Kanya, sabi ng Bible, yung kanyang pananampalataya is accounted to him as righteousness, katulad ni Abraham. Titingnan ka na ng Diyos na ikaw ay matuwid. Ibig sabihin ng matuwid, wala ka na kasalanan. At yung kasalanan mo ay hindi lang natabingan ng dugo. Ang nakakatabing na dugo ay yung dugo ng hayop, at samantala, atonement. Pero ang dugo ni Jesus Christ hindi lang natabingan, kundi nahugasan ka. Wash away. Kaya ikaw ay malinis at pusilak sa mata ng Panginoon, ng Diyos Ama. Ngayon, ang labanan, tatanggapin mo ba yun at paniniwalaan mo ba yun na yun ay ginawa na ng Diyos sa pamamagitan ni Yesu Cristo sa krus ng Kalbaryo? Kasi naganap na yun, kinanap na yun ng Panginoon sa Kristo. It becomes a history. Nakita nyo? It becomes a novel. Isang sulat na lang yun. Hindi na kailangan na para ikaw ay maniwala ay makita mo talaga at masaksihan kasi hindi na pwedeng ulitin yon. Kasi ang tao ngayon, pag di ko nakita, di ako maniniwala. Marami naman bagay na nangyari na hindi mo nakita at naisulat. At naisulat siya dahil totoo siya. Oh. So, iyan ngayon ang panahon na sinasabi natin, itong panahon natin ngayon, na Year of the Lord's Favor, where salvation ay nilagay ng Panginoon, hindi sa pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig at hindi pananalig, pananampalataya o di pananampalataya. Pero malinaw yun. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, whoever believes will not perish, but have everlasting life. But those who do not believe stand condemned. Nakaano kagad. Nasa kaparusahan na kagad yun. So, naintindihan niyo yun. Ngayon, sabi ni Apostol Pablo rito, matapos niya ipaliwanag yun, no? Tingnan niyo yung gospel na pinaliwanag niya galing kay Abraham hanggang kay Jesus Christ. Para maunawaan nila yung scope, yung pinaka-context ng kinikwento ni Apostol Pablo para maunawaan nila kung ano ba talaga yung ginawa ng Panginoon sa Kristo at kung paano pinili ng Diyos yung kanilang bayan at doon idinaan yung way of salvation through Jesus Christ. Kaya ngayon, naiintindihan ko yung election pertaining doon sa Israel kasi ang Israel is elected, no?
hindi necessarily na iyon ay elected outright sa salvation. Kundi, dahil, di ba, sabi ng Panginoon, may pinili ang Panginoon sa dalawa, si Iso, ang karapat-dapat na panganay na magpamana ng blessing at inheritance. Di ba? Pero hindi siya, ibinenta niya lang yun sa kapatid niya sa pamamagitan ng karampot na pagkain. Di ba? Kaya sabi ng Hosea ata yan, Jacob I love, Esau I hate. Hindi ibig sabihin ay kinabuhian niya sa Esau. No? Kundi, sabi rito, sinabi sa Romans chapter 10, na yung panganay ay maglilingkod daw sa bata. Meaning si Jacob, si Esau maglilingkod kay Jacob. No? Basahin ko na lang para maintindihan natin. No? Sabi riyan, sabi rito, though they were not yet born, sabi rito, not only so, but also when Rebekah had conceived children by one man, si Isaac, manganganak siya, ang anak niya ay dalawa. By one man, our forefather Isaac, though they were not yet born, hindi pa sila sinisilang, no? At hindi pa rin daw sila nakagawa ng mabuti o masama. Sabi ni Apostol Pablo, in order that God's purpose of election, upang ang layunin ng Diyos sa paghirang ay tumayo, hindi dahil sa mga gawa, kundi dahil sa Kanya na tumawag. So ito yung ginagamit ng reform, di ba? Para sa mga maliligtas ay tinawag na sila bago palikhain ang sanlibutan. So ito, tinawag si Jacob. Kaya sinabi ng Panginoon, the older will serve the younger. Jacob I love, but Esau I hated. hindi pinili si Esau, ay wala na siya kaligtasan. Kasi yung election na yun, hindi yun na election sa salvation. Saan ngayon matutukoy yung election na yun? Iyon ay election sa pagpili ng Panginoon kung saan dadaan ang lahi ni Jesucristo. At ang pinili niya si Jacob, sa lahi ni Jacob. Pero hindi niya pinili si Esau, ay itsepwera na siya sa salvation. Hindi yun. Yun lang yun. Sa election. So balik tayo rito sa matatapos na tayo. So matapos na iproklama ni Paul yung gospel na yun hanggang sa pagparito ng Panginoon, ipinaliwanag niya kung ano yung ginawa ng Panginoon na sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mayroon na kapatawaran ng kasalanan ng sino mang sasampalataya. At yun ay maliwanag na inihahayag sa kanilang harapan. Ngayon, sinabi ni Apostol Pablo, huwag sana kayong matulad, sabi ni Apostol Pablo sa mga sinasabihan niya. Kapagkat sinabi rin na kasulatan kay Malakay, sa Acts chapter 13, verse 41. Mag-ingat kayo, sabi ni Apostol Pablo sa kanila, beware, therefore, mag-ingat kayo, baka mangyari sa inyo ang sinasabi ng propeta. Ano yung sinasabi ng propeta? Ang propeta na nagsasalita dito ay si Malakias, ay si Habakuk, chapter 1, verse 5. Ano sabi ni Habakuk? Look, tingnan ninyo, kayong mga
mapanlibak. Look, you scoffers, and be astounded. Ano yung astounded? Mamangha kayo. And perish. For I am doing a work in your days, a work that you will not believe, even if one will tell it to you. So, kayo mapanlibak, sabi niya, tumingin kayo at mamangha kayo. Sapagkat sabi ng Panginoon, ako ay gagawa sa gitna ninyo ng isang gawa na hindi kayo maniniwala kahit na ito ay ikwento o sabihin sa inyo. So ano yung sinasabi ni Habakuk dyan na ginawa ng Diyos? At kapag nagawa na ng Diyos yon, kahit na ikwento sa kanila, hindi nila lubos paniniwalaan. Ano yun? Tama yun, si Jesus Christ. Yung mystery kay Jesus Christ na yung Diyos nagkatawang tao. Diba sabi ko sa inyo, sa kultura at saka sa religion ng Israel, yung concept na ang Diyos Ama ay Ama mo, blasphemy sa kanila yun. Pero hindi binibitawan ni Jesus Christ yung salita na yon. Sinugo ako ng aking Ama. Siya ang nagpadala sa akin. Oh. So, intindihin niyo. Kaya na, doon sa mga taong hindi tatanggap, doon sa mga taong manlilibak, itong salita ng Diyos na ito, doon sa kanila ito matutupad. Kaya nga, sinabi ni Apostol Pablo, mag-ingat kayo mga nakakarinig, baka sa inyo matupad ang salita na ito ng Panginoon. May gagawin ako sa araw ninyo, at kapag nagawa ko na yung bagay na ginawa ko, kahit na ikwento sa inyo, hindi ninyo paniniwalaan. So, yan na yun, no? So, ano sinasabi natin? Last na lang po, babalik tayo roon. So, ang sinasabi, ito'y pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan ng mga tao. In some other way, binabago ni Apostol Pablo yung mentality ng kaunawaan ng mga Hudyo. Kasi sa kanila, ang salvation ay nationalistic. Ibig sabihin, save lang ang bansang Israel galing sa kanilang conqueror. Yun lang ang tingin nila sa salvation. At bibigyan sila ng Diyos na isang hari, itatayo ang kanilang bansa, itatayo ang kanilang religion, itatayo ang kanilang templo, at magtutuloy-tuloy uli yung mga inutos ng Diyos sa kanila na dapat nilang gawin na mga kapistahan. Kasi yung kapistahan, pag binasa mo sa Bible, eternal na gagawin ng mga Hudyo yun. Forever nilang gagawin yung mga kapistahan na yun. Kaya hindi nila alam yung salvation is salvation from death and sin na sinasabi ni Apostol Pablo. Kaya minsan makakarinig kayo ng mga nagtuturo na iba daw gospel ang tinuturo ni Paul kaysa sa gospel na tinuturo ni Jesus Christ. Makakarinig kayo ng ganyan teaching, no? Si Jesus Christ, ang gospel daw ay the kingdom of God. Ito yan. Pag hindi mo talaga lubos na maintindihan kung ano ang kabuuan ng mabuting balita. Ngayon, balik tayo doon sa sinasabi natin kanina. So, nung makita ng mga Hudyo, yung sinasabi ko sa inyo kanina, na nagkaroon sila ng pagsiselos at nilabanan nila ang mga bagay na sinasabi ni Apostol Pablo. Doon na ngayon sinabi ni Apostol Pablo. Sabi nila, ito ay mahalaga na sinabi sa inyo ang salita ng Diyos sapagkat ito ang intensyon ay sa inyo muna ipahayag ang mabuting balita. Yaman, sabi niya, ito ay isinantabi ninyo since you thrust it aside. Ano yung thrust it aside? Initsipwera, inilagay sa tabi. You thrust it aside. And judge that the word of God, and judge yourselves unworthy of eternal life.
So, iniisip ko yan. Yan sinasabi ko, iniisip ko, no? Na sa mga bagay na ginagawa mo at pagdidesisyonan mo, ikaw na rin ang humuhusga sa sarili mo. Dahil yung presentation ng gospel para sa kabutihan mo. Malinaw yun. Inaanyayahan ka ng Panginoon, makinig ka, sapagkat meron nang ginawa ng pagliligtas ang Diyos sa iyo, nagawa na yun, na-accomplish na yun, perfecto na yun. Yung mga hain ay tinanggap na ng Diyos, at dahil sa tinanggap na ng Diyos yung hain ni Yesu Cristo, yung promise ng Father para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan, ay ibigay ng Father. In what way? Ibubuhos niya na yung Espiritu. Kasi ang buhay nasa Espiritu. Nangyari na lahat yun. Ipinapaalam na lang sa atin. Pinapaalam doon sa mga Hudyo. Ayaw nilang paniwalaan yun. Kasi hindi nila naintindihan yung mga bagay na yun. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, since binaliwala nyo yan, at hinahatulan nyo ang sarili ninyo, nakita nyo? Yung pag-ayaw ninyo, naintindihan nyo, yung pag-ayaw ninyo, di pakikinig, pagbaliwala, yun pala ay ginagawa mo ng hatol sa sarili mo. Na hindi ka karapat-dapat tumanggap. Ikaw mismo ang nagre-rate sa sarili mo na hindi ka karapat-dapat na tanggapin yung buhay na walang hanggan. Kung naintindihan yung sinabi ni Apostol Pablo, since you trust it aside, sinantabi nyo lang, and judge yourself, hinatulan mo ang sarili mo, na unworthy. Ano ba yung sabihin na unworthy? Hindi karapat-dapat of eternal life. Pag tumanggi ka pala, ikaw na rin ang humatol sa sarili mo at pinasyahan mo na rin ang sarili mo na hindi ka karapat-dapat tumanggap ng buhay na walang hanggan. Pag hindi mo natanggap, anong mapipil mo? Pag talagang nangyari na at hindi mo natanggap, anong mapipil mo? Masakit. Pero saan mo sisisihin? Sa sarili mo, lalong masakit. Kasi hindi mo alam yung tinatanggihan mo. At sa paraan ng pagtanggi mo, hinahatulan mo na pala ang sarili mo na hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Nakita nyo? Nang tumatanggi ka, yabang mo eh. Ayoko niya, may religion na kami. Di ba? Ayoko naman pinapangaral nyo kami, malaki ang church namin. Kayo, ang liit lang, hindi namin kailangan ng church nyo. Talagang ano ka, bold ka, pero wala ka naman sa katotohanan. O, tignan nyo, meron na silang religion ng Judaism. At yung pinapangaral ni Apostol Pablo, parang paninira sa Judaism yun. Ayaw nila yun. O, kasi maraming explanation si Pablo na labag sa kultura ng Judaismo. Sabi niya, ang circumcision at saka yung ay hindi na masyado mahalaga, maghihingit-ngit sila. Ipinag-uutos sa lumang tipan yun. Ang pinapangaral ni Apostol Pablo, ang faith, ang pananampalataya at pag-ibig ang dapat maghari dun sa buhay ng mga mananampalataya. Hindi yung pagsunod lang sa mga kautusan. Dahil sa pagsunod sa kautusan, walang napapaging ganap, walang napapatuwid sa harapan ng Diyos. Hirap unawain ng mga Hudyo yun. Sapagkat doon sila hinasa na huwag silang susuway. Dito nyo? So, sino ngayon, tingnan nyo yung ginawa mo, pagpapasya mo, sarili mong galing, yung pala ay paghatol mo sa sarili mo na hindi ka karapat-dapat na tumanggap ng buhay na walang hanggan.
Sino nangunguna dyan sa mga example natin? Si Esau. Ang sabi ng Bible, siya talaga ang panganay na magtatabasa ng inheritance, at ang inheritance na yon ay hindi galing kay Abraham, galing yun sa Diyos. Alam ni Esau yun. Pero nung nagutom siya, ano kinalaman ko dyan sa birthright na yan? Mamamatay na ako sa gutom. Oh. Nakita nyo? Yung kahangalan minsan ng tao, akala niya ang buhay ay nasa pagkain lang. At ang binabaliwala niya tungkol sa paniniwala, tungkol sa mga bagay na ipinamana ng Diyos sa kanilang mga ninuno, wala na silang pakialam doon. Ha? Yung bandang huli, naibigay na yung blessing na yun kay Jacob, sabi niya, tatay, wala naman natirang blessing mula sa iyo. Sabi ni Jacob, anak, tuyo na ang langit. Wala na akong may bagsak na iyo. Umiyak siya. Ano sabi ng paliwanag sa Bagong Tipan? Kahit na umiyak siya ng mahapdi na pag-iyak, hindi pa rin nagbago at hindi pa rin natanggap niya yung blessings na yun. Ang tanong, tinanggihan ba siya ng Diyos? Ang tanong, yung blessing na yun, itinanggi ng Diyos sa kanya? Siya ang tumanggi. Yan ang sinasabi natin. Siya mismo ang humatol na hindi siya karapat-dapat. Kaya tingnan nyo ang attitude nyo. Tingnan natin ang attitude natin. Kung parehas ba tayo dun sa mga tao na yun, na tingin natin ay okay na tayo, tingin natin ay nasa tama na tayo, at hindi na natin kailangan yung mga bagay na yan. Ano yung pinag-aralan natin sa Bible study? The parable of the wedding feast. Diba, iniimbitahan sila, sabi ng hari, tawagin mo na yung mga invited guest. Sapagkat handa na yung piging, naluto na yung mga baka, yung mga pagkain na riyan na, para mapuno na. O anong pinuntahan sila nung servant, anong alibay ng mga invited guest? May business, may mga gagawin sila. Yung iba, pinersecute nila yung mga inutusan ng hari. Yung iba, pinatay nila. Nakita nyo? Sino ang yun siya sabi natin kanina, sino ang nag-forfeit para hindi sila makapasok sa kaharian ng Diyos? Sino ang nag-forfeit para hindi sila makapasok sa wedding feast? Sino ang nag-forfeit para hindi sila magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sila mismo. Kasi sinasabi sa kanila harapan, halika na, punta na tayo roon, kakain na tayo, magkakaroon ng wedding ng fiesta. Busy ako. May binili pa naman akong hayop. Ganyan. Nagalit yung hari. Sinira yung kanilang city. Basahin niyo yan. Ngayon, nagsugo ko rin ng hari, imbitahan mo na lahat. Masama man o mabuti. Basta mapuno lang ang So tayo na yon, mga Gentiles. So, pangalawang sample yon, no? Kaya ngayon, sino ngayon yung mga taong humahatol sa kanilang sarili na sila ay hindi karapat-dapat sa kaligtasan at buhay na walang hanggan? Sino yan? Yung mga taong nagbabaliwala, yung mga taong hindi pinapansin ang salita ng Diyos, yung mga taong ayaw makinig ng mabuting balita. At sila ay abala sa lahat ng mga cares ng mundo. Kaya pagdating ng huling panahon, hahanapin nila yung bagay na yan. Panay sabi ng kwento ng Bible,
Ano yung takot nila? Panginoon, papasukin mo ako, papasukin mo ako. At sasabihan sila ng Panginoon harap-harapan, hindi ko kayo nakikilala. Yan. Huwag nawa na mangyari sa atin ang mga bagay na yan dahil lang sa pagbaliwala natin. Katulad ng pangangaral ni Apostol Pablo, wala namang masamang intention si Apostol Pablo, ipinapahayag sa kanila yung salvation. Pero sila mismo ang tumatanggi na hindi makapasok doon sa kaligtasan na yan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo lang tayo tumayo. Ama, luwalhatiin ka sa kadakilaan mo, Panginoon, sa oras na ito. Tumahin, Lord, na maging example nawa ang mga buhay ng mga tao sa panahon ni Apostol Pablo na hindi na rin gayahin ng mga tao sa panahon natin ngayon kung paano nila tinanggihan ang alok ng mabuting balita na magdadala sa kanila ng buhay na walang hanggan ay tinanggihan nila. Iyon pala ay paghatol na nila sa kanilang sarili na hindi sila karapat-dapat tumanggap ng buhay na walang hanggan. Ang dalangin ko, huwag nawa na mangyari ito sa panahon namin sa mga taong pinabahagi na namin ng salita ng Diyos ng mabuting balita, Panginoon, na magtikas-tigasan ang kanilang mga puso at isipan upang hindi nila tanggapin. Sapagkat sinasabi, ang araw ng pagliligtas na sinasabi ng Biblia ay ngayon. Sa araw na marinig mo ang salita ng Diyos, huwag mo nang patigasin ang iyong puso. Purihin at takilain ka ng Jesus name. Amen and amen.